Hi everyone! Good morning! Welcome back to my channel. So ngayon guys, ito yung second part nung ating journey dito sa Canada. Yung buhay Canada natin. Yung last na vlog. Kung di nyo pa napapanood, ilalagay ko sa description box sa baba. Okay? Ito, pag-uusapan natin ngayon kung ano yung mga expenses dito na pupunta dito sa Canada. And then yung mga gastos yung sa bahay, kung magkano yung rate mo per hour, yung mga ganon. So, let's get started. Okay, so pupunta ako dito, galing ako ng Taiwan, ang nagastos ko ay nasa lahat-lahat na yun, yung plane ticket, yung medical, nasa $3,000 to $3,500. So, i-convert ko yun kung magkano. Tingnan natin ano yung rate ngayon. Tapos, convert natin. Okay? Ba yun? Rate. Philippine peso rate. Today, ayan. It's mali pala. Canadian to peso. So, ito. Kaya natin. Ito na. It's 36.60. So, ayan. 90 pala. 36.90. So, i-convert natin ngayon. Dati mas mataas pa yung palitan, pero ngayon ko na lang kasi hindi ko na matandaan kung magkano palitan nun. So, nagsabi natin 3,500 times 36.90. So, it's 129,150. Yan yung nagastos ko nung galing ako ng Taiwan papunta dito. Yun yung binigay ko sa agent ko. Siguro mga 3,000, tapos yung $500, yun yung mga nagastos ko na medical, tapos yung mga expenses na pang, alam niyo na yung pagpunta ng Taipei, yung mga ganun. So, ayun, and then, dumating ako dito, doon ang, ko nun sa Nova Scotia, sa Halifax, doon yung unang baba ko, diba, dabi ko nga sa pinsan ko ako magstay dapat. So, mag-i-insert ako ng mga pictures dun sa picture namin sa dati. Ayan. And then, ang rate noong dumating ako ay $11 per hour. Dito per hour ang rate ng sahod. Diba sa Pilipinas, per day siya. So, every province din, parang sa Pinas, ay magkakaiba kung magkano yung per day nila doon, dito yung rate per hour. So, magkakaiba din ng probinsya. So, last na tinignan ko yung Nova Scotia, yung bigay nila sa akin is $11. Ngayon yata parang nasa yung minimum wage nila is $12.95 or $12.67 per hour. So, dito naman sa Alberta is $15 per hour. Kahit kahit part-time ka or full-time. Basta nag-start ka ng work. So, yun. And then, so, kung $11 per hour tayo noon, times 8, kasi 8 hours ka mag-work sa isang araw, equals $88. So, ngayon, $88 kasi sa isang linggo, 5 days ka mag-work, dapat meron kang 40 hours. 8 times 5. So, 40 hours ka sa isang linggo dapat meron pag full-time ka. Kasi as TFW, full-time na talaga yun. So, 88 per day times 5 kasi 5 days ka mag-work and then 8 hours a day. So, 88 times 5 equals $440 a week. So, bi-weekly ang sahod of every 2 weeks. So, bi-weekly times 2 mo. Times 2 natin yung $440. Equals 880. Ano yun? Yung sahod mo sa kalahating buwan. Yun. Pero, syempre, may stocks pa yun. Natatandaan ko noon, ang nauuwi sa akin ng every 2 weeks is $600. Dun sa Nova Scotia, ha? $600 yun times 2, edi 1,2. So, ang sahod ko noon sa Nova Scotia monthly ay nasa
$1,200. Ayan. And then, ano yun, bawas na yung tax doon. Yan. Tapos marami kasing binabawas dito yung meron kang EI. Yung EI magagamit mo kapag, lalo na sa mga babae, yung maternity, mga ganun. So, pag-uusapan natin yung sa ibang video, yung mga benefits dito sa Canada. So, yung 1,200 ang sinasahod ko noon sa Nova Scotia. So, magbabayad kami ng share kami ng apartment kasi apartment doon is nung kami is 830 yata. So, nagbabayad kami ng mga 200 plus. Siguro na yun, sabihin natin 210. Kasi apat kami dun sa apartment, 2 bedroom yun. Ang halaga niya is 800 divided by 4. Yan, sa 800 divided by 4 equals, yan, 200. Sabihin natin 800 na lang. 200 plus pa yung utilities, yung internet, yung kuryente, yung water kasi pag apartment ka nakatira, libre yun. So, sabihin na lang natin 250. So, 1,200 minus 250 and then sabihin natin kukuha ka ng telepono doon kasi syempre cellphone kailangan mo. Yung unang telepono ko doon, cellphone ko doon ay monthly nga ay $60. So, isulat natin. So, 200, 250 sa bahay. And then, $60 doon sa phone. Tapos, sabihin mo, sabihin natin na nasa $200 yung isang buwan mo na pagkain sa araw-araw. Ganun na yun. So, 200. Sa food. Tapos, kung ikaw ay magpapadala kasi hindi ako nagpapadala noon sa Pilipinas. So, hindi ko ma-minus dito yun. Ang ano na lang is yung bahay, yung food, tas yung pagkain. And then, syempre, kung magbabayad ka ng utang mo dahil sa pinang-placement mo, kasi alam ko, nanghiram lang kami ng pera noon eh. May kaibigan yung mami ko nagtatrabaho dati sa US. Ngayon may kaibigan siya, so nahiraman niya yun. So, yun yata yung $3,000 na nahiram niya, and then yung $500, yun yung ako na yun. Kasi di ba nag-work nga ako sa Taiwan. So, ako na yung, ang sarili ko na yun. Sabihin mo na nagpapadala ka monthly ng 200 dun sa hiram mo. Hindi ko na matandaan kung paano ko binayaran yung inutang ko na yung kung monthly ba or isang bagsakan or ganun. So, pero bayad na yun. Yung mo 200, yan na. Para sa utang. So, ano pa ba? Siguro ito na lang yun kasi pinaka-basic yun sa bahay, yung sa phone, tapos yung pagkain, tapos yung papadala ka sa utang. So, i-plus natin yun, tapos i-minus natin sa 1,200 na kinikita ko na. 1,200 minus 710. Sabihin mo, sarado, 750. 750 na lang. 750. Ay, ano ba to? Ba't ganun? Ano ba yan? 1,200 minus 750. Ayan, so 400 na lang yung natitira sa akin monthly. Paano kung meron ka pang pinapadalan sa Pilipinas? Sabihin natin $200 o di 250 na lang matitira sa'yo, maiipon mo, diba? So, yun yung kinikita natin yun yung natitira sa atin monthly. Pero kung i-convert mo yung 1,200 sa palitan ngayon times 36.90 equals monthly ko nun is 44,280. Malaki actually pag kinonvert mo sa Pilipinas, di ba? Yung peso sa peso, malaki talaga. Pero kung nandito ka sa Canada, kung titingnan mo parang maliit lang yung sinasahod mo ng 1,200. But depende yon kung paano ka gumasta ng pera or magwaldos ng pera. Ganon. And yun sa Nova Scotia. Ngayon naman, nung lumipat ako dito sa Alberta, ang starting ko, ang work ko sa Nova Scotia pala ay sa Subway. And then, nung pumunta ako dito sa Alberta, ay ang work ko ay sa McDonald's. So, sa McDonald's, ang natatandaan ko nang bigay sa akin nung mga 2011 din, $15 per hour. Yun, $15 per hour. Tapos, every 3 months kasi,
napopromote ako ng as crew trainer, tas every 3 months na naman, team leader, tapos umabot ako, naging supervisor, ganun. Umabot ako sumahod ako ng $19.87 per hour ako noon. So, yun, dito sa Alberta, lalo na sa lugar namin, ang mahal dito is yung bahay. So, sa Nova Scotia, pag nag-rent ka ng apartment is 800. Hindi ko na alam kung magkano ngayon. Noon yan, 800. Ngayon, dito, ang 2 bedroom, katulad na yung inuupahan namin yan, is 1 bedroom is $1,050. Iba ang mahal, 1 bedroom lang, tapos doon sa kabila is $800 lang, tapos 2 bedroom pa siya. Mahal dito sa lugar namin, dito sa Fort Mac, kasi sabi nila kasi nandito daw yung oil sand, yung mga langis-langis, gano'n, yung factory ng mga langis, gano'n, dito din. Kaya mahal yung bahay dito. Ang 2 bedroom dito is nasa 1,300. Pero, actually, mababa na nga ngayon kasi dati mahal talaga. Ang 1 bedroom nila is 1,300 dati. Ngayon is naging 1,050, tapos yung 2 bedroom nila naging 1,150 na lang. Pero depende sa location kasi kami nasa downtown kami. So, yun. So, umabot ako ng $19 per hour sa McDonald's. And then, ang pinakamalaki na ko nang nabayaran ng room for rent lang room for rent is $700. Diba? Sabihin natin, 19 times 8. 19 times 8 equals 152 a day. Yun yung sinasahod ko sa isang aral. $152, i-convert natin sa peso, equals 5,600. So, 5,608. So, gawin na lang 5,600. Yun yung sa peso, pag in-convert mo 1,152 a day. That yung sinahod ko dati sa McDo. So, 152 times 5. So, sa isang araw, sa isang linggo, 760 times 2 kasi 2 linggo every 1,200. Sabihin natin, yan, 1,520 yung 2 weeks ko na sinasahod. Minus mo pa yung tax, yung mga benefits na binabawas dun sa may, makikita nyo naman yun dun sa pay stub, diba kung magkano. Sabihin na natin na kita is 1,300 times 200 times 36.90. So, ayan yung monthly ko, 1,003. Ayun, pero syempre, magbabayad ka ng bahay, magpapadala ka sa Pilipinas, magbayad ka ng cellphone, bibili ka ng pagkain. So, tapos kung gusto mo, ako kasi hindi naman ako kumuha ng sasakyan kasi yung tinitirahan ko is walking distance lang sa McDonald's, kaya wala akong pakialam kahit wala akong sasakyan So, depende actually dito sa cost of living mo. Kung paano ka mag-spend ng pera, ganun, kung waldas ka ba, kung nag-iipon ka, or magastos ka, bili ka ng kung ano-ano, bili ka ng shopping dito, shopping doon, ganun. Makakaipon ka naman talaga. So, wala namang ang tawag dito kung hindi ka naman gastador, talaga makakaipon ka, ganun. Ngayon, yun nung dati yun. Ngayon, hindi ko na alam kasi kung magkano ang bigay sa mga TFW. Ganon. As single paano kung may pamilya ka? So, dito guys, pwede ka mag-double job pag permanent resident ka na. Pero pag TFW ka pa lang, syempre mag-i-stick ka kung sino yung employer mo. Kasi isang work permit lang dapat na meron ka. Syempre kung sino yung kumuha sa'yo, galing ka ng Pilipinas, yun ka lang, di ba? Hanggang sa mapag-permanent resident ka. So, pag na-permanent resident ka dito, pwede ka nang mag-double job, mag-triple job pa kung gusto mo, hanggat kaya ng katawan mo, gano'n. Pero kung ako ang tatanungin guys dito, kasi may mga nababasa ako sa Facebook na hindi daw masarap tumira dito sa Canada. Actually, masarap siyang tumira dito sa Canada. Or siguro, kahit saan naman na bansa na gusto mong puntahan, masarap naman talaga. Lalo na kung sumisweldo ka ng malaki tapos nakakapagbigay ka ng extra sa pamilya mo. Dito, nagkataon lang na nandito ako sa Canada. Yun. So, pasensya na guys kung hindi ko na detail sa inyo kung paano yung pag-apply sa agency kasi hindi naman ako dumaan sa agency.
siguro yung regular na proseso, yung magbibigay ka ng resume mo, magpapaline up ka, and then kapag may open, tatawagan ka, ganun. Then placement, syempre kailangan mo ng placement fee, kailangan mo ng pera, ganun, pambayad sa processing fee and all. And then pero mag-advise ko lang is yung maghahanap ka talaga ng legal, legit na agency na nagpapaalis dito sa Canada. Ganun. Kasi di ba minsan madalas nai-scam tayo, magbibigay tayo ng pera, yung parang madaling pag-alis, ganun. Tapos in the end, wala naman pala na scam ka lang, ganun. So, hanap tayo ng marami namang agency na legit naman talaga, na legal. And then, kung ano naman, sa POEA, diba nagpapaalis din niya sa POEA. Maraming bansa din na nila. Ayun talagang legal na giliga sa POEA, pero doon ka sa loob, wag yung mga kung ano-ano lang na picture dyan sa labas ng POEA or something. Pero, wala naman sigurong ganun doon. Mas pagdating sa POEA. So, yun guys, wala namang masamang mangarap. Diba? Kung ang pangarap mo naman ay para sa pamilya mo, para sa sarili mo. So, kung pwede ko nga lang sa mga kaibigan ko na gusto magpunta dito, kung pwede ko nga lang silang kuhanin lahat, na ganun kadali lang, kukuhanin ko sila para makarating sila dito. So, yun. So, sana guys, nagkaroon kayo ng view kung magkano lang yung kinikita dito sa Canada. Susunod na video natin, iyan ko yung mga benefits dito sa Canada, kung ano nakukuha ko, yung nakukuha ng mga bata, kung ikaw ay may pamilya, gano'n. So yun lang guys, maraming salamat sa mga nanonood, and then sa lahat ng mga nag-subscribe, sa 155 kong subscriber, maraming salamat sa inyo, and sana huwag kayong magsawang manood ng aking mga video and mga vlogs. So yun lang guys, I hope you like this video. Please leave me a like and then hit that subscribe button, and see you on my next one. Thank you.